Kapag masaya pala tayo, madalas na di na natin napapansin ang mga bagay na kahit mahirap, kinakaya natin. Kasi ganun talaga kapag masaya ka sa isang bagay. Kaya lagi mong piliin ang maging masaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Medyo nakaka-bad trip si Axel. Pero mukha naman siyang mabait. Napasubo talaga ako sa pagiging abogado dahil sa kanya. Nako, sigurado magugulat si mama at papa. Lalong-lalo na si ate. Sana lang talaga kayanin ko. Kaya eto, pauwi na ako. Iniwan ko na si Axel doon sa dormitoryong nakakatakot. Ang kulit kasi masyado. Kaya ito, nung makauwi na ako sa bahay ko, na kulay pink, nahiga ako kaagad sa kama ko. Tapos eto, pinagmamasdan ko lang ang buong paligid. Parang ang lungkot. Kasi naman, para akong nasa isang kahon dito sa silid ko. Hindi katulad dun sa silid ni Axel. Kahit nakakatakot, parang masaya naman. Kaya ito, naisipan ko na mag-empake na. Lilipat na ako dun. Kasi parang mas masaya dun. Ewan ko ba? Pero sa desisyong to, di na ako nagdalawang isip. Pagka-empake ko, nagpaalam na ako kaagad dun sa may-ari ng bahay na tinutuluyan ko. Hindi naman niya ako pinigilan. Basta daw, mag-iingat ako palagi. Tapos eto, ibinalik na yung bayad ko sa bahay. At pag alis ko, medyo madilim na. Naglakad na lang ako. Di naman kalayuan. Tapos eto, nung makaliko ako sa kanto, patuloy lang ako sa paglalakad. Medyo madilim na, tapos may isang poste ng ilaw na patay buhay ang bombilya. Nakakatakot naman. Pero eto, diretso lang ako sa paglalakad. Medyo nakakapagod nga eh. Ang dami ko kasing dala. At eto na, sa wakas, nakarating na ako sa lumang dormitoryo. Habang nakatayo ako dito sa labas, pinagmamasdan ko lang ang lumang dormitoryo. Mas nakakatakot siya kapag gabi. Parang anumang oras eh, may lalabas na kakaibang nilalang. Tapos, yung mga ilaw, kulay dilaw na malabo. Diyos ko talaga. Tapos ito, habang nagmamasid ako, muntik na akong atakehin sa puso. Kasi naman, sa tabi ko, may nakatayong nakaitim na nakabelo. Iho, bakit di ka pa pumasok sa loob? Wika niya. Si Aling Yoli lang pala. Opo, sige po. Wika ko. Kakauwi lang ata ni Aling Yoli. Kaya eto, sumunod na lang ako kay Aling Yoli. Pagpasok niya, nasa likod niya lang ako. At eto, sinabihan niya ako na dumiretso na lang sa kwarto kung nasaan si Axel. Kaya naman eto, paglapit ko sa may pintuan, marahan ko tong binuksan. Grabe yung mga langit-ngit ng pinto. Nakakatakot talaga. Lumang-luma na talaga ang bahay na to. At pagsilip ko sa loob, si Axel, tulog na tulog sa kama niya.
Hindi niya man lang naramdaman na pumasok na ako sa loob. Kaya ito, parahan lang talaga ako sa mga kilos ko. At di ako gumagawa ng kahit anong ingay. At si Axel, ayan, alam mong tulog na tulog. Kasi naman, naghihilik pa. At eto, matapos kong maipasok ang mga gamit ko, inayos ko na kaagad. At eto, nahiga na din muna ako sa kama ko. Nasa magkabilang bahagi kami ng silid. At habang nakahiga ako, pinagmamasdan ko lang si Axel. Tapos eto, napapangiti ako. Kasi naman, mas masaya talaga dito kaysa dun sa pink na bahay. Tapos si Axel, biglang gumalaw. Kaya naman, tumalikod ako bigla tapos nagpanggap akong tulog. At eto, naramdaman ko na bumangon si Axel sa kama niya. At tila ba, papalapit siya sa akin. Naririnig ko kasi ang mga yabag ng kanyang paa. Ala, sino to? Teka lang, parang pamilyar to ah. Wika ni Axel. Ay, gagi. Si Kurt pala to. Akala ko di na siya babalik. Pero teka, mukhang tulog na tulog pa ata siya. Pero kailan siya dumating? Parang hindi ko man lang naramdaman. Hoy, Kurt, gising. Wika ni Axel. Kaya ito, kunwari, bagong gising ako. Oh, bakit Axel? Parang gulat na gulat ka. Wika ka agad. Bakit nandito ka? Wika ni Axel. Siyempre, dito na ako titira. Ang lungkot dun sa pink na bahay eh. Wika ako. Seryoso ka ba dyan, Kurt? Ang saya naman. Wika ni Axel. Halatang masaya siya. Ngiting wagas eh. Mukha bang di ako seryoso? Ayan na yung mga gamit ko. Wika ako. Alo, oo nga. O siya, bumangon ka na dyan, dali na. May gagawin ako. Wika ni Axel. Napatayo tuloy ako bigla. Kasi, hinila niya ako. Tapos eto, nagulat ako nang itulak niya ang kama ko patungo sa kama niya. Tapos eto, pinagdikit niya. Ayan, okay na. Mas maganda magkadikit yung kama natin para di ka matakot. Wika ni Axel. Pero sa totoo lang, mas natatakot ako sa ginawa niya kasi naman, ibig sabihin, magkatabi kami matutulog. Hindi ako sanay na may katabi. Kurt, ayos ba? Wika ni Axel. Okay lang. Wika ako. Oh, bakit parang di ka masaya? Ayaw mo ba? Tapos, libre yakap sa gabi kapag nilalamig ka. Wika ni Axel. May kumot ako, di ko kailangan ng yakap. Wika ako. Biro lang, Kurt. Oo talaga, napakaseryoso mo. Pero alam mo, masaya yan. Magkatabi tayo, tapos kwentuhan sa magdamag hanggang sa makatulog. Wika ni Axel. Tama si Axel sa bagay na yun. Masarap makipagkwentuhan sa gabi hanggang sa makatulog. Tapos ito, nagulat ako kay Axel kasi naman, inakbayan niya ako tapos bigla siya nagpicture gamit ang telepono niya. Axel, hindi ako handa. Ang pangit ko. Wika ako. Okay na to, ako nga bagong gising. Wika ni Axel. Murahin mo yan.
Wika ko kaso isinuksok na ni Axel yung telepono niya sa loob ng brief niya sa harapan. Kurt, kung gusto mo, kunin mo. Ikaw magbura. Wika niya. Axel, alam mo, nakakainis ka. Wika ko. Uy, galit na siya. Sorry na. Sige na nga, buburahin ko na. Wika ni Axel at ayun. Mukhang binura na niya. Tapos ito, may kumakatok. Si Aling Yoli yata. Kakain na daw kami. At aba, si Axel, may pag-akbay pa sa balikat ko sa paglabas namin sa silid. Minsan talaga, nakakainis si Axel. Pero madalas natutuwa ako. Kasi naman nung nasa lamesa na kami, pinaglagay pa niya ako ng tubig sa baso. Mapapangiti ka na lang talaga. Tapos aasarin niya ako. Ay naku, ang gulo niya. Pero okay lang. Masaya naman.